Nagbabalik tayo para sa Duterte, para sa Pilipinas. So my name is Aldrix. So panoorin natin yung sinasabi ni Spokes Harry Roque about doon sinabi ni BBM na nahuli na daw si Saldico. Pero sinabi ni Spokes Harry Roque na hindi daw nahuli si Saldico at galing pa mismo yan kay Saldico yung sinasabi niya ngayon. So panoorin natin. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-una ng pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. After nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong post. Pakipaliwanag po, ano po talaga? Nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic? Sige na nga po, dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-una ng pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly, tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko, hindi. Dahil sa sinabi ng doktor ko, nung ako po'y pinababa sa eroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba-aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ay kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinitain si Zaldico, kung hindi, he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako'y sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-pareho nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad na hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan because supportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico. So yun, maliwanag pa sa tikat ng araw na wala talagang nahuli. Siguro merong questioning lang pero walang nahuli. So fake news si BBM. So dapat, ito joke lang to, pero dapat, di ba? So sabi nga ng PCO, kakasuhan yung mga nagpapalagal ng fake news. So ayan, presidente niyo mismo ang gumagawa ng fake news. So patawag yun sa NBI yan, di ba? Pero siyempre hindi naman mangyayari yun kasi presidente yan eh. So unang-una meron niyang immunity. So yun. So kagaya ng sinasabi ko, di ba? So bakit ba nasabi ni BBM yun? So para sa akin ito lang. Kasi yung kasagsagan ng hearing about sa impeachment o yung pre-trial ng HOR against kay BP Sara, talagang lantaran naman talaga doon na talagang lumalabas na yung witness nila ay talagang wala naman talagang kakwenta-kwenta. So talagang polluted talaga yung kanilang witness, no? Parang kulang na lang lahat, gawin siyang one-stop shop na lahat ng aligasyon, ikaw na lahat sumalo. Di ba? Can you imagine si Baste, lahat. Yung sa pag-aaral ni BP, pati yung kanyang pagpasa sa bar, lahat yun, kinuha na lahat ni Sa bagay kasi, kaya inakop na niya lahat kasi mahirap na makakuha ang mga dilawan o yung mga handlers ni Madriaga ng posible pa maging witness kasi lahat sa kanila nadadala na. 'Di ba? Can you imagine yung witness na si Bicoy, 'di ba? Kung sino yung handler ngayon ni Madriaga, yung ding handler ni Bicoy. 'Di ba?
So nag-recant si Bicoy, ang ginawa nila, kinasuhan nila si Bicoy kasi hindi na nila napakinabangan at tinuturo o sinasampal sa mukha nila yung script na pinagagawa nila. Di ba? Tapos yung sumunod, yung kay Risa Ontiveros against Pastor Kibuloy. Di ba? Anong ginawa? Nag-recant din at sinasabi na binayaran lang sila. Di ba? At meron pa silang mga obligasyon na kailangan bayaran dun sa mga witness nila. Kaya yung mga witness nila, no? Yung mga witness nila, di na napigilan magsalita about dun sa totoo talaga, na hindi naman talaga sila witness, kundi taning witness talaga sila. Di ba? So ngayon, natatakot na silang kumuha, o posible na wala talagang, maglalakas loob, maliban sa convicted kidnapper. So parang kasi wala silang makuha ibang witness, kinuha nila gilang one-stop shop na si Madriaga. So madaling salita, kahit alam nila na papalpak sila, hindi na ang intention nila doon yung talagang yung malaman yung totoo. Hindi. Ang intention talaga nila doon is gumawa ng trial by publicity, 'di ba? Para makakuha ng simpatya sa taong bayan. So madaling sabi, yun ay demolition job against the Dutertes, particularly kay Bibi Sara. So ganun na ganun lang yun. Walang ibang Kaya nga sinasabi ko, tanga na lang talaga maniniwala kay Madriaga. As in, napakatanga maniniwala kay Madriaga. 'Di ba? So yun yung dahilan kung bakit kahit ang presidente, kahit ang gobyerno mismo, alam nila na palpak yung kanilang witness. Kaya, yung sinasabi na walang pakialam ang gobyerno, no, hindi totoo yun. Lahat ng nangyayari ng ganyan, lahat ng nangyayari sa HOR, lahat yan may basbas ng gobyerno. Kasi sila, alam nila, pag nanalo si BP Sara at nakaupo bilang presidente, lahat sila may kalalagyan. So, para sa Duterte Pilipinas, peace.